Anyari kay DeAndre Ayton, habang tumatagal lalong lumalala, hindi na lang ang management ng Lakers ngayon ang nagpapakita ng negatibo sa starting center na to dahil kahit ngayon ang mga analyst at scout hindi na kumbinsido sa lumalalang problema ng Lakers sa starting center na si Ayton. Sa huling 10 games nila ngayon, bumagsak sa 13 points per game na lang ang averaging niyan. May mga struggle games yan mula sa efficiency at minutes niya since nang ma-injury yan at rotation changes na ginawa nitong si Redick. Bumalik yan kontra Clippers na bumagsak lalo ang scoring niya mula sa 4 points, 5 rebounds. Diyan din mismo napansin nitong si Redick ang frustration nitong si DeAndre Ayton pagdating sa defensive effort at yung mid-range shot niya na nagpapababa ng offensive contribution niyan. Ang huling 20 plus points na contribution na ginawa nitong si Ayton sa Lakers nung laban nila kontra Toronto Raptors pa na may magandang numbers na na-provide yan mula sa double-double. Meron niyang 25 points, 13 rebounds, 10 of 10 sa field. Meron pa siyang 33 minutes sa game na yan. Pagkatapos niyan, kontra sa Denver, dyan bumagsak yung laro at numbers nitong si Ayton mula sa 4 points, 2 of 5 sa field at binabayan ni Redick sa bench at nakalaro lang yan ng 15 minutes dahil sa injury. Kontra Clippers, meron lang yan 4 points, 5 rebounds at 2 of 5 sa field. Samantalang kontra Mavericks, bumagsak ulit yung performance at numbers niya mula sa 9 points, 11 rebounds, 4 of 16 sa field. Tapos ngayon, kontra Chicago Bulls, meron lang yan 6 points, 2 rebounds, 3 of 6 sa field na nagpapakita talaga na kahit nakakatawid pa ang Lakers sa winning games, litaw na litaw pa rin talaga yung problema nila pagdating sa consistent na numbers at performance mismo ng starting center na to na si Ayton na nagbibigay ngayon ng doubt hindi lang para sa Lakers organization lalo na pagdating sa mga analyst at scout na nakabantay sa takbo ng laro ng Lakers ngayon na pwede nga raw maging problema nila to pagpasok ng playoffs nila. Lalo na kung hindi masusolusyonan yung inconsistent na numbers at performance ni Ayton. May mga game replay pa na nagpapakita ng frustration nitong si Luka pagdating dito kay Ayton lalo na kapag hindi nito na-finish ng maayos ang mga lob pass at pick and roll play nila. Ganon din dito kay Lebron na nagpapakita mismo yan ng struggle pagdating sa team chemistry. Meron lang yan 22 minutes kontra dito sa Bulls na nakita na mas mabigyan pa ngayon ng maayos na rotation at mahabang playing time itong si Jackson Hayes mula sa 23 minutes sa court kumpara dito kay Ayton. Lalo na sa close game at crunch time ngayon, hindi na si Ayton ang best option dyan ni Redick. Mas gumagamit pa ngayon itong si Redick ng small ball lineup pagdating sa second half at mas nililimitahan ang oras nitong si Ayton pagdating sa importanteng part ng game. Yan mismo yung nagiging negative effect kay Ayton dahil sa inconsistent na performance niya. Bumabalik naman nga raw ngayon ang pagiging elite 6-man player nitong si Hachimura sa lineup ng Lakers since nang ilagay yan mismo sa trade talks. Parang nagpaparamdam nga raw talaga itong si Hachimura ngayon kung gaano kalaki ang halaga niya sa Lakers lalo na pagdating sa pagiging elite shooter sa starter nila. Parang mas effective nga to sa bench Yan din mismo yung napapansin ng marami ngayon. Dahil since nang bumalik itong si Hachimura sa calf injury niya, mas pinili ni Redick na ilagay yan sa bench at hindi yang ginamit bilang starter. At nakita naman ngayon na naging positive ang outcome ng bagay na yan. Kahit si Hachimura kasi, pabor din yan mismo na ilagay siya sa bench dahil nakikita niya na malaki ang mabubus sa team offense nila kung siya yung ilalagay sa bench. Ngayon, mukhang tama naman talaga ang desisyon na yan. Simula nang ilagay ng Lakers itong si Hachimura sa bench, mas tumaas ang scoring output ng mga to. Kapag nasa second unit kasi si Hachimura at siya ang go-to scoring option ng bench, mas nagiging rhythm-oriented ang laro niya. Hindi niya kailangan mag-antay talaga ng masyado pagdating sa shot opportunities. Kaya mas nagagamit niya ang shooting skill niya lalo na pagdating sa catch and shoot at mid-range game. Ito yung dahilan kung bakit nakikitang mas nag-e-excel nga itong si Hachimura ngayon kumpara nung nag-return siya
kung saan restricted pa yung minutes niya at nilimitahan ang touches niya. Kaya tama talaga ang decision making na ilagay yan sa second unit at buhayin ulit ang 6-man Rui. Tulad ng old rotation nitong si Darvin Ham sa kanila na mukhang ngayon mas nagiging effective naman talaga dahil mas kailangan nga raw ng Lakers sa bench ang scoring at defensive hustle para sa starter nila. Yan ang nakikita dyan.